Ang huling kalabog ng pinto ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Napapikit si Ara. Hindi na siya nagulat. Sa loob ng ilang buwan, ang tunog na iyon, ang marahas na pagsara ng pinto, ang naging tuldok sa bawat pag-uusap nila ni Marco na hindi nagkakasundo. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba, may bigat, may pakiramdam ng isang bagay na tuluyan ng natapos. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kanilang maluwag na dining area, napapalibutan ng mabigat na katahimikan. Ang amoy ng niluto niyang adobo na dati paborito ni Marco ay tila nanunuya na lang ngayon sa hangin. 2 plato ang nakahain sa mesa, ngunit isa lang ang nagalaw, ang sa kanya. Ang plato ni Marco ay nanatiling malinis, isang malamig na paalala ng namumuong agwat sa pagitan nilang dalawa. Hindi naman ganito dati. Naalala niya ang mga unang taon nila, ang kanilang maliit na apartment na puno ng tawanan at halik. Naalala niya kung paano sila mag-uunahan sa pag-uwi mula sa, di- sa trabaho para lang maipagluto ang isa't isa. Ang kanilang kusina na dati isang masayang larangan ng mga eksperimento sa pagluluto ay isa na lang ngayong tahimik at malungkot na lugar. Saan ka na naman galing, Marco? Iyon ang tanong na nagsimula ng lahat kanina. Isang tanong na binitawan niya sa mahinang boses, pagod na sa paghihintay. Kakarating lang ni Marco noon, halos 10:00 na ng gabi. Inilapag niya ang kanyang leather briefcase sa sahig at walang ganang humalik sa pisngi ni Ara. Naamoy niya ito, ang pamilyar na pabango ng asawa niya, pero may kasamang ibang amoy. Isang matamis, mamahaling pabango ng babae na hindi sa kanya. Sa trabaho, Ara, saan pa ba? Sagot ni Marco habang busy sa kanyang cellphone. May ka-text ito at sa gilid ng kanyang mga labi ay may isang munting ngiti na hindi para sa kanya. Maraming kailangang tapusin sa company. Halos gabi-gabi na lang, Marco. Hindi ka man lang tumawag o nag-text na mal-late ka. Sabi ni Ara, sinusubukang kontrolin ang panginginig sa kanyang boses. Tumingin si Marco sa kanya at sa isang iglap nawala ang ngiti. Napalitan ito ng inis. Ano na naman ito, Ara? Magsisimula ka na naman ba? Pagod ako. Pwede bang sa susunod na lang tayo mag-usap tungkol diyan? Hindi ito ano na naman, Marco. Ito ang buhay natin. Hindi na tayo nag-uusap. Umuuwi ka para lang matulog. Para na lang akong multo dito sa bahay. Biglang tumayo si Marco. Ang kanyang silya ay gumawa ng malakas na ingay sa sahig. Pagod na ako sa ganito, Ara. Araw-araw akong nagtatrabaho para sa atin, para sa kinabukasan natin, tapos ito ang isusumbat mo sa akin? Na para kang multo? Kung ganyan din lang, sana hindi na lang ako umuwi. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Ara. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi ko naman hinihiling ang marangyang buhay, Marco. Ang hinihiling ko lang ay ikaw, halos pabulong niyang sabi. Pero hindi na siya narinig ni Marco. O baka pinili nitong huwag siyang pakinggan. Kinuha nito ang susi ng kotse sa mesa. Kakain na lang ako kina mami, malamig na sabi nito. Doon kahit paano may kapayapaan. At pagkatapos noon, ang kalabog ng pinto. Ngayon, habang pinupunasan niya ang mesa, isang butil ng luha ang pumatak sa makintab na kahoy. Pinunasan niya ito agad na para bang sa pagpunas niya nito ay mabubura rin ang sakit. Ayaw na niyang umiyak, pagod na siyang umiyak. Habang nililigpit niya ang mga plato, napansin niya ang briefcase ni Marco na naiwan sa sahig malapit sa pintuan. Nagmamadali siguro,
itong umalis kanina kaya naiwan. Bubuhatin na sana niya ito para ilagay sa kanilang kwarto nang may isang maliit na paper bag na nahulog mula sa gilid nito. Isang paper bag mula sa isang mamahaling butik na alam niyang hindi nila madalas puntahan. Kinabahan si Ara, humigpit ang kapit niya sa paper bag. Ang isip niya ay sumisigaw na huwag itong buksan na igalang ang privacy ng asawa niya. Ngunit ang puso niya na matagal nang sugatan at nagdududa ay nag-uutos sa kanya na alamin ang katotohanan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinudukot ang laman nito, isang maliit at eleganteng kahon na nababalutan ng itim na velvet. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip. Sa loob nakalatag sa puting satin ay isang kurbata. Isang mamahaling kurbata na gawa sa purong silk, kulay hating gabi na asul na may maliliit na silver na tuldok, parang mga bituin sa kalangitan. Hindi ito ang klase ng kurbata na bibilhin niya para kay Marco. Hindi ito ang estilo niya. May isa pang bagay sa loob ng kahon, isang maliit na card. Nanginig ang kanyang mga daliri habang kinukuha ito. Binuksan niya. Nakasulat sa magandang pagkakasulat kamay ang apat na salita. Apat na salita na tuluyang dumurog sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Para sa nag-iisa ko. Hindi nakatulog si Ara ng gabing iyon. Ang kurbata ay nanatili sa ibabaw ng kanyang bedside table, nakasilid sa eleganteng kahon nito. Sa bawat oras na dumidilat siya sa dilim, parang may sariling buhay ang bagay na iyon. Isang madilim na ahas na nagpapaalala sa kanya ng lason ng pagdududa na unti-unti nang kumakalat sa kanyang sistema. Kinabukasan pagkatapos ng isang gabing halos binangungot ng gising, alam ni Ara na hindi niya kayang sarilinin ang bigat na nararamdaman. Kailangan niya ng mga kaibigan. Kailangan niya ng isang taong magsasabi sa kanya na nababaliw lang siya, na nag-o-overthink lang siya. Dala ang paper bag na naglalaman ng kurbata, nagtungo siya sa lamesa, ang paborito nilang restaurant. Doon naghihintay na sa kanya sina Isabel at Carla sa kanilang karaniwang pwesto, isang table sa sulok na may magandang tanawin sa labas. Ara, sa wakas, bati ni Carla, ang manager ng restaurant na tumayo para yakapin siya. Laging mainit ang pagtanggap ni Carla, isa sa mga bagay na hinahangaan ni Ara sa kanya. Kanina ka pa namin hinihintay. Anong nangyari? You look stressed. Si Isabel, na laging kalmado at sopistikada, ay ngumiti lang at tumango. Umupo ka, Ara. Let me order your favorite iced tea. Umupo si Ara, naramdaman niya ang bahagyang paggaan ng kanyang dibdib sa piling ng dalawang babaeng itinuturing niyang mga kapatid. Inilapag niya ang paper bag sa ibabaw ng mesa. May problema ba, friend? Tanong ni Carla. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala. Huminga ng malalim si Ara. Hindi ko alam kung paano sisimulan, sabi niya, nanginginig ang boses. Dahan-dahan niyang inilabas ang kahon at binuksan ito sa harap nila. Ang kurbata ay tila mas matingkad ang kulay sa ilalim ng ilaw ng restaurant. Tinaasan ni Isabel ng kilay. Wow, that's a very expensive looking tie. Bago? Umiling si Ara. Hindi sa akin galing, nakita ko to sa gamit ni Marco kagabi. At may card. Inabot niya ang maliit na card kay Isabel. Binasa ito ni Isabel at pagkatapos ay ipinasa kay Carla. Walang nagbago sa ekspresyon ng mukha ni Isabel. Si Carla naman ay napasinghap. Para sa nag-iisa ko, Ara, sabi ni Carla, hinawakan ang kamay ni Ara. Sinong magpapadala nito? Iyon na nga ang hindi ko alam.
sabi ni Ara. Ang mga luha ay nagsisimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Kagabi, nag-away na naman kami. Lagi na lang siyang late umuwi, laging pagod, laging mainit ang ulo. Tapos ito ang makikita ko. Kinuha ni Isabel ang kurbata at sinuri ito na parang isang eksperto. Pure silk ito. Maganda ang pagkakagawa. Sigurado kang hindi mo alam kung saan galing. Sigurado ako. Mabilis na sagot ni Ara. Ibinalik ni Isabel ang kurbata sa kahon at isinara ito. Tumingin siya kay Ara nang may mahinahong ngiti. Ara, listen. Bago ka mag-isip ng kung ano-ano, isipin muna natin ang lahat ng posibleng paliwanag. Baka naman corporate gift lang yan. Alam mo naman, sa level ni Marco bilang CEO, maraming nagreregalo sa kanya. Pero yung card bell, para sa nag-iisa ko, git ni Ara. Baka naman galing sa isang ahente na gustong makuha ang loob niya, sagot ni Isabel. Minsan, ganyan talaga ang mga tao sa corporate world. Exaggerated. Huwag mo munang dibdibin. Sumandal si Isabel sa kanyang upuan. Ang kanyang mga galaw ay puno ng kumpiyansa. Alam mo, may kaibigan din ako dati na ganyan. Nag-umpisa sa isang text message na nabasa niya sa phone na mamunang asang asawa niya. Naging obsessed siya. Halos hindi na siya makatulog. Lahat na lang ng galaw ng asawa niya, pinagdududahan niya. Sa huli, nalaman niya na yung text pala ay galing sa isang bading na katrabaho na nagpapatulong lang. Muntik nang masira ang pagsasama nila dahil lang sa maling akala. Ang kwento ni Isabel ay parang isang pitsel ng malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab na kaba ni Ara. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. Baka nga tama si Isabel, baka na nga nagiging paranoid lang siya. Tama si Belle, Ara, sabat ni Carla habang hinihimas ang likod niya. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero baka kailangan mo lang din kausapin si Marco ng mahinahon. Mahirap yung trabaho niya, ang mga lalaking successful, maraming tukso sa paligid. Pero hindi ibig sabihin noon ay bumibigay na sila agad. Parang gumaan ang pakiramdam ni Ara. Marahil, kailangan niya lang marinig ang mga salitang iyon mula sa kanila. Marahil, siya nga ang may problema. Sakto namang nag-ring ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan sa screen, biglang bumalik ang kaba sa kanyang dibdib. Doña Elena is calling. Nag-aalangan siyang sagutin ito. Si Mommy, sabi niya kina Isabel at Carla. Sagutin mo na, sabi ni Isabel. Baka lalo lang magalit kapag hindi mo sinagot. Huminga ng malalim si Ara at sinagot ang tawag, inilagay sa kanyang tainga. Hello po, Mommy. Aramay. Ang matinis at galit na boses ng kanyang biyenan ay halos bumasag sa kanyang eardrum. Nasaan ang anak ko? Tumawag siya sa akin kagabi. Gutom na gutom. Ano ka bang klasing asawa at hinahayaan mong umalis ng bahay ang mister mo nang hindi kumakain? Para saan pat nasa bahay ka lang buong araw kung hindi mo man lang magampanan ang obligasyon mo bilang asawa? Napayuko si Ara. Naramdaman niya ang tingin ng mga tao sa kabilang mesa. Tumingin siya kina Isabel at Carla na kapwa nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Mami, nag-away po kami. Mahinang sagot niya. Wala akong pakialam kung nag-away kayo. Responsibilidad mo pa rin siya. Alam mo, noong una pa lang sinabi ko na kay Marco na hindi ka karapat-dapat para sa kanya. Isa kang walang kwentang asawa. Kung hindi mo kayang alagaan ang anak ko, baka dapat bumalik ka na lang sa probinsya kung saan ka galing. Pagkatapos noon, ibinaba na ni Doña Elena ang telepono. Nakatitig lang si Ara sa kawalan.
Ang cellphone ay nanatiling nakadikit sa kanyang tainga. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay parang mga karayom na tumusok sa kanyang pagkatao. Sa kanyang pagkatulala, hindi niya napansin ang mabilis na sulyap na ipinukol ni Isabel kay Carla. Isang sulyap na may kasamang isang bahagyang halos hindi makitang nangiti ng tagumpay. Ara, okay ka lang? Tanong ni Carla. Nyugyog siya ng bahagya. Doon lang bumalik sa sarili si Ara. Ibinalik niya ang cellphone sa kanyang bag, nanginginig pa rin. Ang payo ni na Isabel at Carla kanina, ang kwento tungkol sa paranoid na kaibigan, ang mga salita ni Doña Elena, lahat ay naghalo-halo sa kanyang isipan, lumilikha ng isang nakakalitong bagyo. Sino ang paniniwalaan niya? Ang sarili niyang pakiramdam o ang sinasabi ng lahat sa paligid niya? Tumayo siya. Kailangan ko nang umuwi, sabi niya. Ang boses niya ay walang emosyon. Sinubukan pa siyang pigilan ng dalawa, pero nagpaalam na siya at mabilis na lumabas ng restaurant. Sa loob ng kanyang kotse, sa gitna ng parking lot, doon lang bumuhos ang lahat ng luha na pinigilan niya. Pinagsasampal niya ang manibela sa sobrang galit at sakit. Galit sa asawa niya, galit sa biyenan niya, galit sa sarili niya. Tama na, ayoko na. Ayaw na niyang maging tanga, ayaw na niyang maging kaawa-awa. Kung nababaliw man siya, gusto niyang malaman kung bakit. Kung may katotohanan man sa kanyang mga hinala, kailangan niya itong makita gamit ang sarili niyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa contacts, hinanap niya ang isang pangalan na ibinigay sa kanya ng pinsan niya noon para sa emergency. Isang pangalan na ipinangako niyang hindi niya kailanman tatawagan. Mang Dante, private investigator. Pinindot niya ang pangalan. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Tanging isang malamig at matigas na determinasyon. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. At sa unang ring pa lang, alam niyang wala nang atrasan. Isang maliit at halos walang pumapansing coffee shop sa isang eskinita sa Quezon City. Ito ang lugar na pinili ni Mang Dante para sa kanilang pagkikita. Angkop sa sitwasyon, naisip ni Ara, isang lugar kung saan madaling magtago, madaling maglaho. Nakaupo siya sa pinakasulok na mesa, hawak ang isang menu na hindi naman niya binabasa. Bawat tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpapakaba sa kanya. Ito na. Ang unang hakbang sa isang daan na hindi niya alam kung saan patungo, isang daan na walang balikan. Maya-maya isang lalaki ang pumasok. Hindi siya ang inaasahan ni Ara. Walang suot na trench coat o madilim na salamin. Isa siyang ordinaryong lalaki marahil na sa mga huling bahagi na ng kanyang 50s, may suot na simpleng polo shirt at maong. Mukha siyang isang tipikal na tito na mahilig magkape. Ngunit sa kanyang mga mata, may talas at lalim na nagsasabing marami na siyang nakita sa mundong ito. Lumapit ito sa kanyang mesa. Mrs. De Leon? Tanong nito sa mahinang boses. Tumango lang si Ara, hindi makapagsalita. Umupo ang lalaki sa tapat niya. Ako si Dante, pagpapakilala nito. Inilapag ni Ara ang isang brown envelope sa ibabaw ng mesa at itinulak ito palapit sa kanya. Nasa loob nito ang litrato ni Marco, isang litrato mula sa kanilang huling anibersaryo. Masaya sila sa litratong iyon. Ngayon, parang isang larawan na lang iyon mula sa ibang buhay. Ito po ang asawa ko, si Marco De Leon, sabi ni Ara. Pinipilit na maging matatag ang kanyang boses. Gusto kong malaman kung saan siya nagpupunta, sino ang mga kasama niya, lalo na kapag sinasabi niyang nasa trabaho siya. Binuksan ni Mang Dante ang envelope at tiningnan ang litrato. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon.
Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ara. Sigurado ka ba dito, Hija? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Minsan, mas masakit pa ang katotohanan kaysa sa kasinungalingan. Handa ka ba sa kung anuman ang matuklasan natin? Ang tanong na iyon ay tumama kay Ara. Handa nga ba siya? Handa ba siyang makita ang pinakamasamang kinatatakutan niya? Naalala niya ang malamig na tingin ni Marco, ang masasakit na salita ng kanyang biyenan, ang kurbata na may kasamang card. Ang lahat ng sakit at pagdududa ay muling bumalik at kasama nito ang determinasyon. Handa na po ako, matigas niyang sagot. Mas gugustuhin ko ng masaktan ng katotohanan kaysa mabuhay sa isang kasinungalingan. Tumango si Mang Dante, tila nasiyahan sa kanyang sagot. Inilabas niya ang isang maliit na notebook. Sige, kailangan ko ng schedule niya, plate number ng kotse niya at listahan ng mga lugar na madalas niyang puntahan. Pagkatapos ibigay ni Ara ang lahat ng impormasyon kasama ang paunang bayad na nakalagay sa isa pang sobre, tumayo na si Mang Dante. Tatawagan kita o ite-text. Kapag mayroon na akong unang ulat, huwag kang mag-alala, Hija, magiging maingat ako. At sa isang iglap, nawala na siya kasing bilis ng kanyang pagdating. Naiwan si Ara sa mesa, nanginginig ang mga kamay. Pakiramdam niya ay kakagawa niya lang ng isang kasunduan sa dilim. Gabi na nang umuwi si Ara. Ang bahay ay madilim at tahimik, gaya ng dati. Naghahanda na siya para sa isa na namang gabing mag-isa nang bumukas ang pinto. Si Marco. Ngunit iba ang Marco na pumasok ngayong gabi. Walang bakas ng inis o pagod sa mukha nito. Sa halip, may dala itong isang malawak na ngiti at isang paper bag mula sa paboritong restaurant ni Ara. "Hi, love!" bati nito. At lumapit para sa isang malambing na halik sa kanyang mga labi. Nagulat si Ara, halos hindi siya makagalaw. "I bought dinner. Alam kong napagod ka kahapon, so ako naman ang babawi." Inilapag ni Marco ang pagkain sa mesa at inayos ito. Kumilos siya na parang walang nangyaring masama kagabi, na parang hindi siya umalis ng galit. Ang biglaang kabaitan na ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang karaniwang panlalamig. "Kumusta ang araw mo?" tanong nito habang nagsasalin ng pagkain sa plato ni Ara. "O okay lang," nauutal niyang sagot. "Ikaw?" "Medyo busy. Dumaan nga pala si Isabel kanina kina Mommy. May ibinigay na painting. Alam mo naman yon, napaka-thoughtful na kaibigan, 'di ba?" Sabi ni Marco, kaswal na kaswal. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ni Ara. Si Isabel, ang kaibigan niyang nagpayo sa kanya na huwag maging paranoid. Naroon pala ito sa bahay ng mga biyenan niya, nagpapalakas. Ang buong sitwasyon ay biglang naging isang masalimuot na dula. At pakiramdam niya ay siya na lang ang hindi nakakaalam ng totoong script. Kumain sila ng tahimik. Ngunit hindi ito ang karaniwang nakakabiging katahimikan. Ito ay isang katahimikan na puno ng tensyon. Si Marco ay patuloy sa pagkukwento tungkol sa kanyang araw, habang si Ara naman ay tango lang ng tango, ang isip niya ay lumilipad sa ibang lugar. Ang bawat ngiti ni Marco, bawat paghawak sa kanyang kamay ay parang isang kasinungalingan. Pagkatapos kumain, pumasok na si Marco sa banyo para maligo. Naiwan si Ara sa sala, nakatulala. Ang kabaitan ba ni Marco ay tanda ng pagsisisi? O isa lang itong paraan para pagtakpan ang isang mas malaking kasalanan? Habang iniisip niya ito, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito, isang text message mula sa isang numerong hindi nakasave sa kanyang contacts.
Binuksan niya ito. Dalawang pangungusap lang. Dalawang pangungusap na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso at nagpalamig sa buong niyang katawan. Galing kay Mang Dante. Mayroon na akong unang ulat para sa iyo, Mrs. De Leon. Kailangan mong makita ito. Ang tunog ng shower mula sa banyo ay tila isang malakas na dagundong sa loob ng bungo ni Ara. Ang bawat patak ng tubig ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido, kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nakatayo siya sa gitna ng kanilang sala, hawak ang cellphone na parang isang bombang sasabog anumang oras. Ang text ni Mang Dante, ang ulat, ang katotohanan. Pumasok siya sa kanilang kwarto at isinara ang pinto ng walang ingay. Kailangan niya ng privacy. Kailangan niyang harapin ito ng mag-isa. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang kama kung saan sila natutulog ni Marco gabi-gabi, ang kama na ngayon ay parang isang malamig at dayuhang lugar. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang email na ipinadala ni Mang Dante. Mayroong attachment, isang .zip file na pinangalanang Ulat Plagiwan. Nag-atubili siya ng isang segundo. Isang bahagi ng kanyang pagkatao ang sumisigaw na huwag ituloy, na burahin ang email at kalimutan ang lahat. Isang bahagi niya ang gustong bumalik sa kahapon, sa mga oras na ang pinakamabigat niyang problema ay kung ano ang lulutuin para sa hapunan. Ngunit mas malakas ang sigaw ng pusong nasasaktan ng isipang naghahanap ng kasagutan. Pinindot niya ang file, nag-unzip ito at bumungad sa kanya ang isang folder na puno ng mga litrato. Ang unang litrato ay nagpakalma sa kanya ng bahagya. Si Marco nakaupo sa isang table sa isang mamahaling restaurant, mukhang isang business meeting. Ngunit nang iswipe niya sa susunod na litrato, nakita niya kung sino ang kaharap nito. Si Isabel. Nakatingin ito kay Marco, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paraang hindi pa nakikita ni Ara dati. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi ngiti ng isang kaibigan lamang. Mayroon itong init, mayroon itong pagnanasa. Nagpatuloy si Ara sa pag-swipe. Isang litrato kung saan magkahawak ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang mga daliri ni Isabel ay nakasabit sa mga daliri ni Marco. Isang litrato kung saan sinusubuan ni Isabel si Marco ng dessert. At ang huli, ang pinakamasakit sa lahat, isang litratong kuha sa labas ng isang condominium building. Gabi. Ang mga ilaw ng syudad ay nagsisilbing background sa kanilang dalawa. Nakasandal si Marco sa pader habang si Isabel ay nakayakap sa kanya. Ang mukha nito ay nakatingala, ang mga labi nila ay magkadikit sa isang malalim at mapusok na halik. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Hindi makahinga si Ara. Ang hangin sa kwarto ay biglang naging napakakapal. Halos hindi niya ito malanghap. Tinitigan niya ang litrato, sinusubukang hanapan ng mali. Baka ibang tao, baka edited lang. Pero alam niya, alam ng puso niya na totoo ang lahat. Ang lalaki sa litrato ay ang kanyang asawa. At ang babaeng humahalik dito na para bang pag-aari niya ito ay ang kanyang matalik na kaibigan. Ang babaeng ilang oras lang ang nakalipas ay nagsabi sa kanya na huwag maging paranoid. Bigla niyang naalala ang isang pag-uusap nila ni Isabel noong bagong kasal pa lang sila. Friend, ang sikreto sa masayang pagsasama ay tiwala. Sabi nito sa kanya, huwag na huwag mong sisirain yan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Ara. Tiwala. Anong karapatan ni Isabel na magsalita tungkol sa tiwala? Naramdaman niya ang pag-akyat ng asido sa kanyang sikmura.
Tumakbo siya papasok sa banyo ng kanilang kwarto at sumuka sa inidoro. Ang lahat ng kinain niya kanina, ang lahat ng kabaitan ni Marco ay tila lason na kailangan niyang ilabas. Sakto namang narinig niyang huminto ang shower. Pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Marco, nakatapis lang ng tuwalya. Ang buhok ay basa pa. Ngumiti ito nang makita siya. "Hey love, akala ko nasasala ka." Sabi nito, ang boses ay puno pa rin ng kabaitan na ipinakita niya kanina. Hindi sumagot si Ara. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Hinarap niya si Marco. Ang cellphone ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. "Ara, may problema ba? Namumutla ka?" tanong ni Marco. Nawala na ang ngiti sa kanyang mukha at napalitan ng bahagyang pagkunot ng noo. Lumapit ito sa kanya. Hindi umimik si Ara. Sa halip, itinaas niya ang cellphone at ipinakita ang screen sa mukha ni Marco. Ang litrato. Ang litrato kung saan magkayakap sila ni Isabel. Ang kanilang mga labi ay nagliliyab sa isang halik na hindi para sa kanya. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mga mata ng kanyang asawa, ang pagkagulat, ang panandaliang pagkatulala, at pagkatapos, ang mabilis na pagtatangkang itago ito sa likod ng isang maskara ng galit. "Ano yan? Saan mo nakuha yan?" Mabilis na tanong ni Marco. Sinusubukang agawin ang cellphone mula sa kanya. Ngunit inilayo ito ni Ara. "Huwag mo akong hawakan," sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at matalim na parang yelo. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita siya at kahit siya ay nagulat sa sarili niyang tinig. "Saan ko nakuha? Mahalaga pa ba yon, Marco?" Ang tanong. "Totoo ba ito?" Hinablot ni Marco ang tuwalya mula sa isang sabitan at ipinulupot ito ng mas mahigpit sa kanyang baywang na parabang isa itong kalasag. Nagiwas siya ng tingin. "Ara, hindi yan ang iniisip mo. It's a business meeting. Alam mo naman sa industriya natin, minsan kailangan makipagplastikan." "Makipagplastikan?" Tumawa si Ara, isang tawang walang kagalakan, isang tawang puno ng sakit. "Ganyan ba ang tawag mo dyan? Marco, hindi ako tanga. Tingnan mo ako sa mata at sabihin mong walang namamagitan sa inyo ni Isabel." Sa wakas, tumingin si Marco sa kanya. Ngunit walang pagsisisi sa mga mata nito. Tanging pagkainis. "Ano ba ang gusto mong marinig, Ara? Na mayroon? Para ano? Para masira tayo? Listen, Isabel is a business partner. At kung anuman ang nakita mo dyan, it was a moment of weakness. Lasing kami pareho. It meant nothing." "It meant nothing?" Ulit ni Ara, halos pabulong. Ang bawat salita ni Marco ay parang sampal. Ang kurbata na may card na para sa nag-iisa ko. "It meant nothing?" Ang pag-uusap ninyo sa likod ko, it meant nothing? Ang paghalik mo sa kaibigan ko, it meant nothing? "Tumigil ka na, Ara." Sigaw ni Marco. "Pinapalaki mo ang isang maliit na bagay. Oo, nagkamali ako, pero hindi mo ba naiintindihan ang pressure na dinadala ko araw-araw? Tapos, pag-uwi ko dito, ito ang aabutan ko. Imbes na suporta, puro hinala. Pinapasundan mo ba ako, ha? Is that it? Sinisira mo ang tiwala ko sa'yo." Hindi makapaniwala si Ara sa kanyang naririnig. Siya pa ngayon ang may kasalanan. Siya pa ang sumisira ng tiwala. Naramdaman niyang gumuho ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang mga litrato sa cellphone ay patuloy na nagniningning sa dilim. "Kaibigan ko siya, Marco. Kapatid ang turing ko sa kanya.
Sabi ni Ara, ang boses ay basag na. Bakit? Hindi ko alam, okay? It just happened. Sabi ni Marco, ang boses ay bahagyang lumambot, marahil ay nakita ang kanyang pagbagsak. I'm sorry. Let's just forget this. It won't happen again. Niyakap nito si Ara mula sa likod. Ngunit ang yakap na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay parang mga tanikala na ngayon. Ang bango ng katawan nito na dati niyang gustong-gusto ay parang amoy ng kasinungalingan. Itinulak niya ito palayo. Huwag! Tumayo siya at lumabas ng kwarto, dala-dala ang bigat ng katotohanang sumira sa kanyang mundo. Pumasok siya sa guest room at nilock ang pinto. Sumandal siya dito at doon, sa dilim at pag-iisa, hinayaan niyang bumuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag. Si Carla, ang natitira niyang kaibigan, ang natitira niyang kakampi. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sinagot ito, umaasa sa kaunting ginhawa sa isang boses na makakaintindi sa kanya. Hello, Carla? Ara! Oh my God, buti sinagot mo. Kumusta ka? Okay ka lang ba? Tanong ng nag-aalalang boses ni Carla sa kabilang linya. Hindi ako okay, Carla. Hindi ako okay. Humikbi si Ara. Nalaman ko na si Marco at si Isabel may relasyon sila. Narinig niya ang malakas na paghinga ni Carla. What? Oh my God, Ara. I'm so sorry. Ang kapal ng mukha nilang dalawa. Sinabi ko na nga ba, halika dito sa lamesa bukas. Mag-usap tayo. I'll be here for you. We will get through this. Ang mga salita ni Carla ay parang isang maliit na kandila sa gitna ng isang napakalakas na bagyo. Sige, Carla. Salamat. Pagkababa niya ng telepono, isang bagong text message ang pumasok. Galing ulit kay Mang Dante, nanigas siya, hindi sigurado kung kaya pa niyang harapin ang isa pang katotohanan, pero binuksan pa rin niya ito. May isa pa, ma'am. Hindi lang si Miss Gonzales ang babae niya. Ang guest room ay naging isang malamig na kulungan. Magdamag na nakaupo si Ara sa sahig, nakasandal sa pinto, habang ang mga salita sa text message ni Mang Dante ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Hindi lang si Miss Gonzales ang babae niya. Sino? Sino pa ang kayang manakit sa kanya? Pagkatapos ni Isabel, ang kanyang matalik na kaibigan, sino pa ang natitira? Ang araw ay sumisikat na at ang liwanag na tumatagos sa siwang ng bintana ay tila isang insulto sa kadilimang bumabalot sa kanyang kaluluwa. Wala nang luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay tuyo na siya, isang basyong sisidlan na walang laman kundi sakit. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang email notification. Nanginig ang kanyang buong katawan. Ito na. Ang pangalawang ulat, ang pangalawang hatol. Sa loob ng ilang minuto ay tinitigan niya lang ang screen. Nag-aaway ang isip at puso niya. Ang isang bahagi ay gustong tumakbo, magtago, at huwag nang alamin pa. Ngunit nananaig ang bahaging gustong malaman ang buong katotohanan, gaano man ito kasakit. Dahil sa puntong ito, ano pa ba ang mawawala sa kanya? Binuksan niya ang email. Ulat, tulong. Ang mga una ng litrato ay tila simple lang. Ang kotse ni Marco nakaparada sa parking lot ng La Mesa kahit sarado na ang restaurant. Mga timestamp 11:30 p.m. to 12:45 a.m. Mga petsa mula sa iba't ibang araw sa nakalipas na 2 linggo. Nagpatuloy siya sa pag-scroll. Isang litratong medyo malabo, kuha mula sa labas.
Dalawang anino sa loob ng opisina ni Carla. Magkalapit, masyadong magkalapit. At pagkatapos ang huling mga litrato, malinaw. Malinaw na parang sinasaksak ang kanyang mga mata. Sa madilim na bahagi ng parking lot, sa ilalim ng isang nag-iisang poste ng ilaw, nakatayo si Marco at nakayakap sa kanya mula sa likod. Ang mga braso ay nakapulupot sa kanyang baywang, ang ulo ay nakasandal sa kanyang balikat. Si Carla, ang kanyang kaibigan, ang kanyang kakampi, ang taong tumawag sa kanya kagabi para mag-alok ng balikat na iiyakan. Bumagsak ang cellphone mula sa kanyang kamay at lumagapak sa sahig. Ngunit ang imahe ay nakatatak na sa kanyang isipan. Ang ekspresyon sa mukha ni Carla sa litrato, isang ekspresyon ng pagmamay-ari, ng kapanatagan. Parang isang pelikula, nag-flashback sa isipan ni Ara ang lahat. Ang mga salita ni Carla sa restaurant. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ang mga lalaking successful, maraming tukso sa paligid. Ang pag-aalala nito sa telepono kagabi. Ang kapal ng mukha nilang dalawa. I'll be here for you. Ang bawat salita ng pakikiramay, ang bawat paghimas sa likod, ang bawat yakap ng pag-alo, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isa itong palabas, at siya ang tangang manonood na pumalakpak pa, habang si Isabel ang punyal na direktang itinarak sa kanyang puso. Si Carla naman ang lason na dahan-dahang ipinainom sa kanya habang nakangiti. Siya ang ahas na nagkunwaring tupa. Sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ni Ara. Ang matinding sakit na dumudurog sa kanyang dibdib ay biglang naglaho. Ang paghihinagpis ay nawala. Ang mga luha ay tuluyan ng natuyo. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim, mas madilim, at mas nakakatakot. Isang nagyayalong katahimikan. Isang matinding galit na hindi maingay, hindi nagwawala, kundi isang galit na kalmado, matalas at mapanganib. Hindi na siya ang Ara na umiiyak sa sulok. Hindi na siya ang asawang nagmamakaawa para sa atensyon. Ang babaeng iyon ay namatay na kasama ng mga litratong nakita niya. Ang naiwan na lang ay ang mga abo ng kanyang pagkatao. At mula sa mga abong iyon, may isang bagong damdaming isinilang. Ang pagnanais na makita silang magbayad. Pinulot niya ang kanyang cellphone mula sa sahig. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may mga matang pagod, ngunit sa likod ng pagod na iyon, may apoy na nagsisimula ng magliyab. Ito na ang katapusan ng kanyang pagiging biktima. Sakto namang muling nagring ang kanyang cellphone. Hindi na siya nagulat nang makita ang pangalan ni Carla sa screen. Tamang-tama ang tiyempo. Ang ahas ay tumatawag para tingnan kung patay na ba ang kanyang biktima. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang kanyang sarili at sinagot ang tawag. Ara, kumusta ka? Ang boses ni Carla ay puno ng pekeng pag-aalala na ngayon ay rinig na ni Ara. Nakausap ko na si Isabel, grabe ang kapal ng mukha niya. Huwag kang mag-alala, friend. Pupuntahan kita. Dadalhan kita ng pagkain. Natahimik si Ara ng ilang segundo. Narinig niya ang pag-aalangan sa boses ni Carla sa kabilang linya. Marahil ay nagtataka sa kanyang pananahimik. Ara, nariyan ka pa ba? Huminga si Ara ng malalim. Ang hangin ay parang yelo sa kanyang mga baga. Ang bawat salita ni Carla ay parang langis na ibinubuhos sa apoy na nagsisimula ng lumaki sa loob niya. Ang kapal ng mukha. Ang galing umarte. Talaga? Sagot ni Ara. Ang kanyang boses ay kalmado, patag at walang anumang emosyon. Isang boses na hindi niya alam na kaya niyang gawin.
Natigilan si Carla sa kabilang linya. Oo, Ara. Grabe. Hindi ko ma-imagine ang pinagdadaanan mo ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Andito lang ako para sa'yo. Isang munting, mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. Andyan ka nga. Nasa mismong sentro ka ng lahat ng ito. Magkita tayo, sabi ni Ara. Hindi ito isang pakiusap. Isa itong utos. Sige, sige, pupuntahan kita ngayon dyan. Huwag, putol ni Ara. Hindi dito at hindi lang ikaw. Huminto siya, hinayaang mabitin sa hangin ang kanyang mga salita. May gusto akong ipakita sa inyong dalawa. Natahimik muli si Carla. Sa aming dalawa? Sinong dalawa? Kasama si Isabel? Halata ang pagkalito at bahagyang kaba sa boses nito. Oo, siya at ikaw, sagot ni Ara, idiniin ang bawat salita. Pumunta kayo sa lamesa, mamayang hapon, 3:00, hihintayin ko kayo. Pero Ara, bakit? Anong ipapakita mo? Bakit kailangang kasama pa ang babaeng yon? Hindi na sumagot si Ara. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono, pinutol ang koneksyon, pinutol ang lahat ng kasinungalingan. Tumayo siya mula sa sahig. Ang kanyang mga binti ay hindi na nanginginig. Mayroon ng bigat at tatag ang bawat hakbang niya. Naglakad siya papalapit sa salamin at tinitigan ang sarili. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang kaawa-awang Ara na kilala niya. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang malamig na apoy. Ang mga labi nito ay hindi na nanginginig sa sakit, kundi nakatikom sa isang matigas na linya ng determinasyon. Tapos na ang pag-iyak, tapos na ang pagiging biktima. Kung ang pag-ibig niya ang ginawa nilang laruan, sisiguraduhin niyang lahat sila ay matututo kung paano maglaro sa impyerno. Nakaupo si Isabel sa kanyang mamahaling leather sofa. Hawak ang isang kopita ng red wine. Sa labas ng bintana ng kanyang condo unit, kumikinang ang mga ilaw ng Quezon City na parang isang kahon ng mga alahas. Ito ang buhay na pinangarap niya. Ito ang buhay na pinaghirapan niya at malapit na niya itong makuha ng buo. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang lahat ay umaayon sa kanyang plano. Si Ara ay nagdududa na gaya ng inaasahan. Si Marco ay lalong napapalayo dito. At si Doña Elena, ang matapobreng matriarch, ay nasa palad na niya. Konting tulak na lang, konting pasensya, at ang pangalang Isabel Gonzales ay mapapalitan na ng Isabel de Leon. Nasa gitna siya ng kanyang masayang pag-iisip nang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa mesang salamin. Kinuha niya ito, inaasahan na isa itong mensahe mula kay Marco. Ngunit hindi, isang unregistered number. Binuksan niya ang mensahe. Ang kanyang ngiti ay unti-unting naglaho. Ang mensahe ay naglalaman lang ng isang litrato, isang kuha na medyo malabo, tila kinuha mula sa malayo. Siya at si Marco papalabas ng elevator ng kanyang kondominium. Magkahawak kamay. Sa ilalim ng litrato may isang maikling text. Ang ganda ninyong tingnan. Magkano kaya ang halaga ng litratong ito kung makarating kay Ara? O kaya sa board of directors ng kumpanya ninyo? Hintayin ko ang tawag mo. Naramdaman ni Isabel ang malamig na paggapang ng kaba sa kanyang sikmura. Humigpit ang kapit niya sa kanyang cellphone, ang kanyang mga kuko ay halos bumaon sa mamahaling case. Carla. Walang ibang gagawa nito kundi siya. Ang desperadang aso na nakontento na lang sa mga tira-tira at ngayon ay gustong mangagat. Ang pag-aakala ni Isabel na kaya niyang kontrolin si Carla ay isang malaking pagkakamali.
Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang 2 taon ng maingat na pagmamanipula at pagtitiyaga ay maaring gumuho dahil lang sa isang hangal na babaeng naghahabol sa pera. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Tinawagan niya si Marco. Bel, napatawag ka? May problema ba? Sagot ni Marco, ang boses ay pagod. Marahil ay kasalukuyan pa rin itong pinoproblema ang nangyari sa kanila ni Ara. Marco, we need to talk. Now. Sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Sa kondo ko, it's urgent. Wala pang 1 oras, dumating si Marco. Ang mukha nito ay gusot, halatang problemado. Anong nangyari? Nag-away na naman ba kayo ni Ara? Tanong ni Isabel na para bang hindi niya alam ang sagot. Bumuntong hininga si Marco at umupo sa sofa. She knows, Belle, about us. May nakapagbigay sa kanya ng litrato. Sinubukan kong i-deny pero I know, putol ni Isabel. At hindi lang yan ang problema natin. Ipinakita niya ang text message mula kay Carla. Nanlaki ang mga mata ni Marco nang makita ito. Si Carla? Bakit niya ginagawa to? Dahil ganid siya, Marco. At dahil desperada, sagot ni Isabel, ang kanyang boses ay matigas. Nagsisimula nang gumuho ang lahat. Ara already knows about me. Ngayon naman, itong si Carla, handang isabog ang lahat para lang sa pera. Nawawalan na tayo ng kontrol. Anong gagawin natin? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay nagpapakita ng pagkataranta. Kapag kumalat ito, masisira ang reputasyon ko, ang kumpanya, ang lahat. Ito ang hinihintay ni Isabel. Ang takot ni Marco, ang kahinaan nito. Lumapit siya at umupo sa tabi nito, hinawakan ang kamay nito. That's why we need a plan, sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing na ngayon, mapang-akit. Hindi na tayo pwedeng maging defensive, Marco. We need to attack first. Attack? Anong ibig mong sabihin? Ara is the problem. Siya ang ugat ng lahat ng ito. Hanggat asawa mo siya, may karapatan siya sa iyo, sa pera mo, sa lahat. At hanggat may karapatan siya, palagi tayong matatalo. Paliwanag ni Isabel. Kailangan natin siyang tanggalin sa eksena. Permanently. Divorce? Pero ayaw niyang pumayag. At kung mag-file ako, gugutayin niya ako sa korte. Malalaman ng lahat, mas lalong lalalala ang sitwasyon. Mag-file ka ng divorce, sabi ni Isabel. Isang tusong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pero hindi ikaw ang magmumukhang masama. Siya. Tumingin sa kanya si Marco, naguguluhan. Gagawa tayo ng isang sitwasyon kung saan si Ara ang magmumukhang taksil. Patuloy ni Isabel. Isang sitwasyon na walang sinuman ang hindi maniniwala kahit pa si mami mo. Isang sitwasyon na magbibigay sa iyo ng lahat ng dahilan para hiwalayan siya at sisiguraduhing lalabas siyang kahiyahiya at walang makukuha kahit isang kusing. Tumayo si Isabel at naglakad-lakad sa harap ni Marco na parang isang abogadong naglalahad ng kanyang kaso. Naaalala mo ba ang ex-boyfriend niya bago ikaw? Kumunot ang noo ni Marco. Sino? Yung Leo? Anong kinalaman niya rito? Leo Castro. Nag-research ako, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Mahirap lang sila at ang nanay niya may malubhang sakit sa puso. Kailangan ng agarang operasyon at hulaan mo kung ano, wala silang pera. Doon naunawaan ni Marco ang tumatakbo sa isip ni Isabel. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha ay napalitan ng dahan-dahang paghanga sa katalinuhan
at katapangan ng babaeng nasa harap niya. Gagamitin natin siya, sabi ni Isabel. Bibigyan natin siya ng alok na hindi niya matatanggihan. Ang kailangan lang niyang gawin ay pumunta sa bahay ninyo, gumawa ng eksena, at hayaan ang sarili niyang mahuli sa kamera kasama si Ara. Isang yakap, isang halik. Yun lang ang kailangan natin. Sa tingin mo gagawin niya yon? Pag-aalinlangan ni Marco. Kapag ang buhay ng nanay mo ang nakasalalay, Marco, gagawin mo ang lahat. Sagot ni Isabel ng may kasiguraduhan. Trust me. Tumayo si Marco at lumapit kay Isabel. Hinawakan nito ang kanyang mukha. You are brilliant and dangerous. I'm just protecting what's ours. Malambing na sagot ni Isabel bago ito hinalikan. Nang gabing iyon, pagkaalis ni Marco, kinuha ni Isabel ang kanyang cellphone. Walang pag-aalinlangan, walang pagsisisi. Tanging isang malamig at kalkuladong determinasyon. Hinanap niya ang numero ni Leo Castro na nakuha niya mula sa isang source. Nagring ito ng ilang beses bago may sumagot. Hello? Isang boses ng lalaki na halatang pagod at problemado. Kumabog ang puso ni Isabel sa pananabik. Ang huling piyesa ay ilalagay na sa lugar. Leo, Isabel Gonzales ito. Sabi niya sa kanyang pinakapropesyonal at kaakit-akit na boses. May alok ako sa iyo na hindi mo matatanggihan. Tungkol ito kay Ara at sa nanay mo. Ang mga oras ay tila gumagapang. Matapos ang tawag kay Carla, naghanda si Ara. Hindi ang paghahandang ginagawa ng isang babaeng nasasaktan, kundi ang paghahandang ginagawa ng isang sundalong papasok sa giyera. Naligo siya at nagbihis. Pinili niya ang isang simpleng itim na bestida. Walang kolorete sa mukha, tanging ang buhok niyang maayos na nakapusod. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay madilim at hindi mabasa. Ito ang mukha na gusto niyang makita nina Isabel at Carla mamaya. Ang mukha ng isang babaeng hindi na nila kayang saktan pa. 2:00 ng hapon. Isang oras bago ang kanilang pagkikita, tahimik ang buong bahay. Siguradong hindi na umuwi si Marco kagabi. Mas mabuti na isip niya. Mas kaunting kasinungalingan ang kailangan niyang pakinggan. Habang nagtitimpla siya ng isang basong tubig sa kusina, biglang may nag-doorbell. Natigilan si Ara. Sino naman kaya ito? Hindi niya na inaasahan si Marco. At siguradong hindi pa sina Isabel o Carla. Lumapit siya sa pinto at sumilip sa peephole. Ang lalaking nakatayo sa labas ay nagpatigil sa kanyang paghihinga. Matangkad ito, payat, at may mukhang pamilyar ngunit tila pinagdaanan na ng maraming pagsubok. Ang kanyang mga damit ay luma. Ang kanyang buhok ay magulo. Si Leo. Si Leo Castro. Ang kanyang unang pag-ibig. Ang lalaking iniwan niya 5 taon na ang nakalipas para kay Marco. Anong ginagawa niya rito? Nag-atubili siyang buksan ang pinto. Ang paglitaw ni Leo ngayon sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito ay tila isang masamang biro ng tadhana. Ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na buksan ito. Marahil ay ang pag-iisip na wala nang mas sasama pa sa mga nangyayari. Binuksan niya ang pinto ng bahagya. Leo, anong ginagawa mo rito? Tanong niya, ang kanyang boses ay walang emosyon. Ara, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay paos. Pasensya na sa biglaang pagpunta. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang. Tinitigan siya ni Ara. May desperasyon sa mga mata nito na hindi niya pa nakikita dati. Sa kabila ng galit niya sa mundo, may kaunting bahagi sa kanya na naawa. Pumasok ka,
sabi niya at tinalikuran ito para bumalik sa sala. Pumasok si Leo at isinara ang pinto. Hindi ito umupo. Nanatili lang itong nakatayo, nakayuko. Ano ang kailangan mo? Tanong ni Ara, diretsahan. Gusto ko lang, gusto ko lang humingi ng tawad, Ara. Sabi nito, hindi tumitingin sa kanya. Sa lahat, sa paraan ng paghiwalay natin noon, alam kong mali ako. Hindi umimik si Ara. Ang nakaraan ay wala ng halaga sa kanya ngayon. At gusto ko lang sabihin na mahal pa rin kita, Ara. Patuloy ni Leo. Sa wakas ay nag-angat ng tingin. Hindi ka nawala sa isip ko. At ngayong nalaman kong hindi ka masaya sa kanya, gusto kong subukan ulit. Kung sa ibang pagkakataon, baka natawa na si Ara. Pag-ibig, ngayon pa, Leo, hindi ito ang tamang oras para dyan. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Sa isang mabilis na galaw, hinubad ni Leo ang kanyang t-shirt. Inihagis ito sa sahig at mabilis na lumapit sa kanya. Bago pa man makapag-react si Ara, hinawakan nito ang kanyang mga braso at sinubukan siyang halikan. Leo, ano ba? Sigaw ni Ara puno ng gulat at galit. Tinulak niya ito ng buong lakas. Ang pagtatangka ni Leo ay hindi lang nakakabastos, ito ay isang insulto. Sa gitna ng lahat ng pinagdadaanan niya, darating ito para samantalahin ang sitwasyon. Umalis ka. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Umalis ka na ngayon din. Tumalsik si Leo palayo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat na para bang hindi niya inaasahan ang ganoong reaksyon. Mabilis niyang pinulot ang kanyang damit at walang imik na lumabas ng pinto. Naiwan si Ara na nanginginig sa galit. Anong klasing kabaliwan iyon? Ang lahat ay parang isang masamang panaginip. Habang sinusubukan niyang pakalmahin ang kanyang sarili, nag-ring ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na unregistered number. Si Mang Dante. Ma'am Ara, sabi ng boses sa kabilang linya, may halong pagmamadali. Mayroon lang akong mabilis na update. Ang subject na si Leo Castro, kasalukuyan ko siyang sinusundan. Pagkaalis niya dyan sa bahay ninyo, may sumundo sa kanya sa kanto. Sino? Mabilis na tanong ni Ara. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng malakas. Ma'am Ara, nakita si Leo Castro na sumakay sa kotse ni Isabel Gonzales. Sa sandaling iyon, ang lahat ay luminaw. Ang biglaang paglitaw ni Leo, ang mga salitang halatang memoryado, ang desperadong pagtatangka. Hindi iyon totoo. Isa iyong palabas, isa iyong bitag, at siya ang pain. Naramdaman ni Ara ang pagkawala ng lahat ng kulay sa kanyang paligid. Ang lalim ng kanilang kasamaan ay hindi niya kayang sukatin. Hindi lang sila kontento na saktan siya, kailangan pa nilang sirain ang kanyang pagkatao. Bago pa man niya maproseso ang lahat, muling nagring ang kanyang cellphone. Doña Elena is calling. Sinagot niya ito. Pumunta ka dito sa bahay, sabi ng malamig at makapangyarihang boses ng kanyang biyenan. Walang hello, walang kumusta ka. Ngayon din, naghihintay kaming lahat at ibinaba nito ang tawag. Alam na ni Ara. Ito na ang pangalawang yugto ng kanilang plano. Pagdating niya sa mansyon ng mga De Leon, ang kapaligiran ay parang yelo. Nakaupo sa sala sina Doña Elena at Don Ricardo. At sa isang tabi, nakatayo si Marco. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pekeng kalungkutan at pagkadismaya. Aramae, simula ni Doña Elena, ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Ilang taon kitang tinanggap sa pamilyang ito, kahit alam kong hindi ka karapat-dapat.
Ibinigay namin sa iyo ang lahat, at ito ang isusukli mo sa amin? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Ara. Kahit alam na niya ang kasunod, hindi sumagot si Doña Elena. Sa halip, lumapit ito sa kanya at sa isang mabilis na galaw, isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Kasunod noon, isang maliit na bunton ng mga litrato ang inihagis nito sa mukha niya. Nagkalat ang mga ito sa sahig. Mga litrato niya at ni Leo. Mga litratong kuha mula sa isang anggulong hindi niya nakita. Si Leo, walang damit. Siya, nasa mga bisig nito. At ang huli, isang perpektong kuha ng pagtatangka nitong halikan siya, na kung titingnan ay parang isang totoong halik. Walang hiya ka, may gana ka pang magmalinis at pagdudahan ang anak ko, yun pala. Ikaw ang nag-uuwi ng lalaki sa pamamahay ninyo. Sigaw ni Doña Elena. Hindi po totoo yan. Isang bitag yan. Depensa ni Ara, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at kahihiyan. Tingnan ninyo ang buong video, itinulak ko siya. Tumingin siya kay Marco, naghahanap ng kahit kaunting tulong, kahit kaunting pag-unawa. Pero ang tanging nakita niya ay isang malamig at malayong tingin. Sa wakas, nagsalita si Marco. Ang kanyang boses ay walang emosyon na lalong nagpatingkad sa sakit. Lumapit ito sa kanya, hindi para damayan siya, kundi para iabot ang isang folder. Matagal na kitang pinaghihinalaan, Ara. Ngayon, malinaw na ang lahat. Binuksan ni Ara ang folder. Sa loob, mga dokumento, mga legal na dokumento. I'm filing for divorce, Ara. For adultery. Sign this. Lumabas si Ara sa mansyon ng mga De Leon na parang isang sundalong sugatan, ngunit hindi talunan. Ang sampal ni Doña Elena ay namumula pa rin sa kanyang pisngi, ngunit hindi na niya ito nararamdaman. Ang sakit na pisikal ay balewala kumpara sa apoy ng galit na nag-aalab sa kanyang dibdib. Pinalayas siya, kinuha ang mga susi ng bahay, ipinagtabuyan na parang isang basahan. Ngunit hindi nila nakuha ang pinakamahalaga, ang kanyang determinasyon. Wala siyang ibang mapupuntahan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang nag-iisang taong mapagkakatiwalaan niya ngayon. Mang Dante, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Kailangan ko ng tulong mo. Nagkita sila sa parehong coffee shop kung saan sila unang nag-usap. Ngunit ang Ara, nakaharap ni Mang Dante ngayon, ay malayong-malayo na sa takot at tag-aalangang babae noon. Ang kanyang mga mata ay matatag, ang kanyang boses ay may bigat. Sinabi mo sa akin na nakita mong sumakay si Leo sa kotse ni Isabel. Simula ni Ara. Kailangan ko siyang mahanap. Ngayon din, tumango si Mang Dante. Nakuha ko na ang address niya, ma'am. Na-trace ko ang plaka ng motor na madalas niyang gamitin. Isinulat nito ang isang address sa isang piraso ng tissue. Pero mag-iingat ka, Hija. Mukhang desperado ang mga kalaban mo. Mas desperado ako, malamig na sagot ni Ara. Ang lugar kung saan nakatira si Leo ay isang masikip at magulong eskinita na amoy basura at kawalan ng pag-asa. Kinatok ni Ara ang pinto ng isang maliit na apartment na gawa sa yero at plywood. Ilang saglit, bumukas ito. Si Leo. Nang makita siya nito, ang mukha ni Leo ay nabalot ng pagkagulat at takot. Sinubukan niyang isara ang pinto, ngunit mabilis na iniharang ni Ara ang kanyang paa. Mag-uusap tayo, matigas na sabi ni Ara. Pumasok siya sa loob ng walang paanyaya. Ang apartment ay maliit at madilim, halos walang gamit. Sa isang sulok, may isang babaeng matanda na nakahiga sa isang banig,
Huminga ng mabigat ang ina niya. Anong ginagawa mo dito? Nanginginig na tanong ni Leo. Hindi sumagot si Ara. Sa halip, inilapag niya sa isang maliit na mesa ang isang sobreng papel. Magkano ang ibinayad sa iyo ni Isabel? 50,000? 100,000? Hindi nakasagot si Leo. Napayuko na lang ito. Alam ko ang tungkol sa nanay mo, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay bahagyang lumambot. At alam kong gagawin mo ang lahat para sa kanya. Ginamit nila yon laban sa iyo, laban sa akin. Lumapit si Ara sa mesa. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at inilabas ang laman. Isang manager's check. 250,000 pesos, sabi ni Ara. Sapat na para sa operasyon ng nanay mo at sa mga gamot niya pagkatapos. Napatingin si Leo sa tseke. Pagkatapos ay kay Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Bakit mo to ginagawa? Dahil kailangan ko ng katotohanan, sagot ni Ara. Tinitigan siya ng diretso sa mata. Kailangan kong sabihin mo sa korte ang lahat. Ang pag-uusap ninyo ni Isabel, ang pag-set up nila sa akin, ang pag-record ng video, lahat. Tumingin si Leo sa kanyang ina na nahihirapan, pagkatapos ay sa tsekeng nakalatag sa mesa. Para itong isang hayop na nasukol, walang matakbuhan. At pagkatapos, sa isang iglap, bumagsak ito. Lumuhod si Leo sa sahig at humagulgol. Patawarin mo ako, Ara. Patawad, sabi nito sa gitna ng kanyang pag-iyak. Wala akong pagpipilian. Pinangakuan niya ako. Sabi niya, kung hindi ko gagawin, sisiguraduhin niyang hindi na kailanman maooperahan ang nanay ko. Inabot ni Ara ang isang maliit na USB flash drive mula sa kanyang bag. Ang video, ang buong video, nasaan? Nanginginig na kinuha ni Leo ang isang luma at gasgas na cellphone mula sa kanyang bulsa. Ikinabit niya ito sa USB na bigay ni Ara. Pagkatapos ng ilang sandali, iniabot niya ito pabalik. Nandyan lahat, Ara, mula sa pagpasok ko hanggang sa pagtulak mo sa akin palabas. Walang putol. Kinuha ni Ara ang USB. Tutulungan ko ang nanay mo, sabi niya. Ang kailangan ko lang ay sabihin mo ang buong katotohanan sa korte. Ito na lang ang paraan para makabawi ka sa kasalanan mo. Umalis si Ara sa lugar na iyon na dala ang pinakamahalagang aras niya. Kinabukasan, armado ng mga ebidensya at ng isang bagong tapang, nagtungo si Ara sa isang kilalang law firm sa Makati. Inilatag niya ang lahat sa isang batang-bata, ngunit matalas na abogada na nagngangalang Atty. Ramirez. Ipinakita niya ang mga litrato ng pagtataksil ni Marco, ang video ng pag-set up sa kanya ni Leo, at ang testimonya na handang ibigay nito. Ikinuwento niya ang bawat detalye ng panloloko at manipulasyon. Habang nagsasalita si Ara, nakikinig lang ng mabuti si Atty. Ramirez. Pagkatapos niyang magsalita, tumango ang abogada. Mrs. De Leon, ang kaso mo ay hindi lang tungkol sa divorce, sabi ni Atty. Ramirez. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kumpiyansa. Ito ay kaso ng adultery, concubinage, at defamation. Mayroon tayong sapat na ebidensya para hindi lang manalo sa divorce case, kundi para ipakulong sila. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, nakaramdam si Ara ng pag-asa, isang tunay na pag-asa. Sa kanyang pag-uwi, nagpasya siyang dumaan sa isang lugar na kailangan niyang harapin. La Mesa. Pumasok siya sa restaurant. Halos puno ito, abala sa mga taong naghahapunan.
Sa isang sulok sa kanilang paboritong pwesto, nakaupo sina Isabel at Carla, nagtatawanan, nag-iinuman ng wine, ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay. Ang pagtawa nila ay tumigil nang makita siya. Naglakad si Ara palapit sa kanilang mesa. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Ang mga mata ng lahat sa restaurant ay nakatuon na ngayon sa kanila. "Enjoying your meal?" Tanong ni Ara, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatayo sa harap nila. Tumingin siya kay Isabel, pagkatapos ay kay Carla. "Sana mabusog kayo." Patuloy niya, ang kanyang boses ay sapat lang para marinig nilang tatlo. Dahil ito na ang huling masayang gabi ninyo. Ang courtroom ay malamig at tahimik, isang uri ng katahimikan na mas maingay pa kaysa sa sigawan. Nakaupo si Ara sa tabi ng kanyang abogada, si Atty. Ramirez. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mga kamay ay kalmadong nakapatong sa kanyang kandungan. Hindi siya tumitingin sa kabilang panig, ngunit nararamdaman niya ang kanilang presensya. Nandoon si Marco, nakasuot ng mamahaling suit, ang kanyang mukha ay seryoso na para bang siya ang tunay na biktima. Sa likod niya ay sina Doña Elena at Don Ricardo. Ang kanilang mga mukha ay matigas na parang bato, nagpapahiwatig ng kanilang kapangyarihan at paghamak. At sa isang upuan hindi kalayuan, naroon si Isabel, maganda at sopistikada pa rin, ngunit may bahagyang panginginig sa kanyang mga kamay na hindi maitatago ng kanyang mamahaling bag. "Simulan na ninyo ang inyong palabas," naisip ni Ara. "Tatapusin ko ito." Ang abogado ni Marco, isang matandang lalaki na mayabang magsalita, ang unang tumayo. Inilatag niya ang kanilang kaso nang may buong kumpiyansa. Ipinresinta niya ang mga litratong kuha mula sa bahay nila Ara. Ang mga litrato kung saan si Leo ay walang damit at kung saan sila ay magkahalikan. "Your Honor, the evidence is clear," deklara ng abogado. "My client, Mr. Marco de Leon, a respected businessman, has been gravely betrayed by his wife, Mrs. Ara May de Leon. While he was working hard for their future, she was entertaining her former lover in their own conjugal home." Ang bawat salita ay parang isang patak ng lason. Tumingin si Ara sa hurado. Nakita niya ang paghuhusga sa kanilang mga mata. Nang matapos ang presentasyon ng panig ni Marco, tumayo si Atty. Ramirez. Siya ay kalmado, ang kanyang bawat galaw ay may bigat at layunin. "Your Honor," sabi niya sa malinaw na boses, "the defense would like to call its first witness to the stand. We call on Mr. Leo Castro." Ang pangalan ay parang isang bombang sumabog sa katahimikan ng courtroom. Nakita ni Ara ang paglaki ng mga mata ni Marco. Napahawak si Doña Elena sa braso ng kanyang asawa, at si Isabel, ang kulay ay tuluyang nawala sa kanyang mukha. Tumingin ito sa pinto na para bang naghahanap ng matatakasan. Pumasok si Leo, nakayuko, ang kanyang mga balikat ay nakakrus. Mukha siyang mas payat kaysa sa huli silang magkita. Umupo siya sa witness stand, hindi makatingin kahit kanino. "Mr. Castro," simula ni Ate Ramirez, "maaari mo bang isalaysay sa korteng ito ang tunay na nangyari noong araw na kuhaan ang mga litratong ito?" Sa una, nanginginig ang boses ni Leo. Ngunit habang nagsasalita siya, unti-unti itong tumatag na para bang ang pagsasabi ng katotohanan ay nagpapalaya sa kanya. Ikinuwento niya ang lahat, ang tawag ni Isabel, ang alok na pera para sa operasyon ng kanyang ina, ang utos na gumawa ng eksena at painin si Ara sa isang bitag. "Plinano po nilang lahat," sabi ni Leo. Sa wakas ay tumingin kay Marco at Isabel.
Sinabi nila sa akin kung anong oras pupunta, kung anong sasabihin ko. May nakatago pong kamera sa isang halamanan sa sala. Ginawa ko po ang lahat dahil sa desperasyon. Pero ang totoo, itinulak po ako ni Ara. Pinalayas niya po ako. Isang malakas na objection ang narinig mula sa abogado ni Marco, ngunit huli na ang lahat. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Your Honor, sabi ni Atty. Ramirez, hindi na natin kailangan pang umasa sa mga salita lamang. We have a video of the entire incident, taken from the very camera they used to set up my client. Isang malaking screen ang ibinaba sa harap ng korte. Ang lahat ay natahimik. Ipinakita sa screen ang sala ng bahay ni Ara. Nakita nila ang pagpasok ni Leo, ang pag-uusap nila ni Ara, ang biglaang paghubad nito ng damit, at pagkatapos ang eksenang pinutol nila sa litrato. Ngunit sa video, malinaw na malinaw ang pagtulak ni Ara kay Leo, ang galit sa kanyang mukha, at ang malinaw na sigaw niya ng umalis ka. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong courtroom. Ang mga miyembro ng hurado ay nagtinginan sa isa't isa. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago mula sa paghuhusga patungo sa pagkaunawa at awa. Ang kaso ni Marco ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin, ngunit hindi pa tapos si Atty. Ramirez. Your Honor, mayroon pa kaming isang huling ebidensya na magpapatunay kung sino ang tunay na biktima sa pagsasamang ito. Isang bagong video ang ipinalabas. Ang setting, ang condo unit ni Isabel, ang mga bida, si Marco at si Isabel. Mga eksenang puno ng halikan, yakapan at mga paglalambingan na walang lugar sa pagitan ng isang lalaking may asawa at ng kaibigan ng kanyang asawa. May isang bahagi pa kung saan nagtatawanan sila habang pinag-uusapan ang pagiging paranoid ni Ara. Ito na ang huling pako sa kanilang kabaong. Ang kulay sa muka ni Doña Elena ay parang isang puting papel. Ang kanyang kamay na may mamahaling singsing ay napahawak sa kanyang dibdib na para bang hindi siya makahinga. Ang kanyang pamilya, ang pangalan de Leon na pinakaiingat-ingatan niya ay nawawasak at pinagtatawanan sa harap ng publiko. Idineklara ng hukom ang isang maikling recess. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit si Marco kay Ara. Ang kanyang yabang ay nawala, napalitan ng desperasyon. Ara, please, pagmamakaawa nito. Let's talk. Let's settle this. Huwag mo nang ituloy. Patawarin mo na ako. Naaalala mo ba? Tayo pa rin to. Tumingin si Ara sa lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ngayon, ang nakikita na lang niya ay isang duwag, isang estranghero. Huli na ang lahat, Marco. Malamig niyang sagot. Tinitigan ito ng diretso sa mata, walang bahid ng anumang emosyon. Magkita tayo sa kulungan. Tinalikuran niya ito. Pagbalik nila sa courtroom, mabilis na ang mga pangyayari. Ang hatol ay ibinaba. Si Marco at Isabel ay idineklarang guilty sa kasong adultery. Ang divorce ay ipinagkaloob pabor kay Ara. At dahil sa paninirang puri at planong panloloko, inirekomenda ng hukom ang pagsasampa ng karagdagang kasong kriminal. 2 pulis ang lumapit sa kinauupuan nina Marco at Isabel. Narinig ni Ara ang pagsigaw ni Doña Elena, ang pag-iyak ni Isabel. Naramdaman niya ang titig ni Marco sa kanyang likod, ngunit hindi na lumingon si Ara. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad palabas ng courtroom. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib na para bang isang mabigat na kadena ang natanggal mula sa kanyang puso. Hindi niya kailangan makita silang posasan. Ang tagumpay niya ay hindi sa kanilang pagbagsak, kundi sa kanyang muling pagtayo.
Paglabas niya sa pinto ng courtroom, sinalubong siya ng sikat ng araw. Huminga siya ng malalim. Sa wakas, malaya na siya. Ang mga sumunod na buwan ay isang mabilis, ngunit malinaw na paglipas ng mga pangyayari. Ang hustisya, na dati isang mailap na pangarap, ay naging isang matibay na katotohanan. Si Marco de Leon, ang dating makapangyarihang CEO, ay nahatulan ng 2 taong pagkakakulong. Ang kanyang larawan, suot ang kulay kahel na damit ng bilanggo, ay lumabas sa lahat ng pahayagan. Ang kumpanyang ipinagmamalaki niya ay unti-unting bumagsak. Si Isabel Gonzales, ang babaeng puno ng ambisyon at panlilinlang, ay sinubukang tumakas papuntang France. Ngunit naharang siya sa airport. Naharap siya sa sarili niyang mga kaso at sa kahihiyan na dulot ng kanyang mga ginawa. Ang pamilyang De Leon na dati tinitingala sa lipunan ay naging sentro ng iskandalo. Ang kanilang pangalan ay nabahiran ng dumi na hindi na kailanman mabubura. Isang araw kasama si Atty. Ramirez at 2 sheriff, pumunta si Ara sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Ang bahay na nakapangalan sa kanya bilang regalo ni Marco noong sila'y ikinasal. Isang bagay na hindi na mababawi ng mga ito. Binuksan ng isang katulong ang pinto. Sa sala, naroon sina Doña Elena at Don Ricardo na papalibutan ng mga nakaimpaking maleta. Ang dating nag-aalab na apoy ng pagmamataas sa mga mata ni Doña Elena ay napalitan ng isang malamig na abo ng pagkatalo. Mayroon kayong 24 na oras para lisanin ang pamamahay na ito, kalmadong sabi ni Ate Ramirez. Iniabot ang isang legal na dokumento. Walang sinabi si Doña Elena. Tinitigan lang nito si Ara, isang tingin na puno ng galit at pagsisisi. Ngunit hindi na natinag si Ara. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang makapangyarihang biyenan na kinatatakutan niya, kundi isang matandang babae na nawalan ng lahat dahil sa bulag na pagmamahal sa isang anak na nagkamali. Tinalikuran sila ni Ara at hindi na muling lumingon. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa bahay na iyon, mga gamit na ibebenta niya kasama ng bahay, may isang taong dumating na hindi niya inaasahan. Si Carla. Nakatayo ito sa may pintuan, payat, at may malalaking itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Wala na ang dating kumpiyansa at sigla. Ara, sabi nito sa mahinang boses, pwede ba tayong mag-usap? Pinapasok siya ni Ara. Umupo sila sa sala na halos wala ng laman. Nandito ako para humingi ng tawad, sabi ni Carla. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko, pero gusto kong malaman mo kung bakit. Ikinuwento ni Carla ang lahat. Ang inggit niya kay Isabel. Ang pag-aakala niyang kung mawawala si Isabel, siya na ang pipiliin ni Marco. Ang paggamit niya kay Ara para sirain ang dalawa. Tanga ako, Ara. Nabulag ako, sabi nito sa gitna ng paghikbi. Sa huli, pare-pareho lang kaming talo. Siya nakulong. Ako nawala ng trabaho, ng mga kaibigan, ng respeto sa sarili. At ikaw, sinaktan kita ng sobra. Tinitigan lang siya ni Ara. Nakaramdam siya ng awa, ngunit hindi na pagpapatawad. May mga sugat na masyadong malalim para basta na lang maghilom. Sana mahanap mo ang kapatawaran, Carla. Mahinahong sabi ni Ara, pero hindi mo mula sa akin. Tumayo siya, isang senyales. Natapos na ang kanilang pag-uusap. Tumayo rin si Carla at naglakad palabas. Bago ito tuluyang umalis, lumingon ito. Alam mo, Ara, sa aming tatlo, ikaw ang tunay na nanalo.
Pagkaalis ni Carla, isinara ni Ara ang pinto. Tumingin siya sa paligid ng malaking bahay. Ang bawat sulok ay may alaala ng sakit, ng kasinungalingan, ng isang buhay na hindi na niya kailanman babalikan. Kinabukasan, pumirma siya ng mga dokumento. Ibinenta niya ang bahay at lahat ng laman nito. Ang perang nakuha niya ay higit pa sa sapat para magsimula muli. Nag-impake siya ng isang maleta. Dala lang ang mga damit at ilang mahahalagang bagay. Sumakay siya sa isang bus. Hindi papunta sa isang magarbong lugar, kundi pabalik sa kanyang pinagmulan. Pabalik sa probinsya. Ang huling eksena ay hindi sa isang courtroom o sa isang mansyon. Ito ay sa isang simpleng dalampasigan sa kanyang bayan. Ang buhangin ay mainit sa kanyang mga paa. Ang hangin ay sariwa at amoy dagat. Ang tunog ng mga alon ay parang musika na naghuhugas sa lahat ng sakit ng nakaraan. Naglalakad siya sa tabi ng dagat. Pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay kulay kahel at rosas. Isang pangako ng isang mas magandang bukas. Isang lalaking nag-aayos ng kanyang bangka ang napatingin sa kanya at ngumiti. Isang simpleng mangingisda, may balat na kulay kayumanggi dahil sa araw, may mga matang puno ng kabaitan at katahimikan. Magandang hapon po, bati nito. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay at payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ara. Ngumiti siya pabalik. Magandang hapon din. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Hindi niya alam kung handa na ba siyang magmahal muli. Ngunit habang nilalanghap niya ang hangin ng dagat at nararamdaman ang pag-asa na dala ng papalubog na araw, isang bagay ang sigurado. Sa wakas, malaya na siya. At dito nagtatapos ang kwento ng muling pagbangon ni Ara. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanyang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kanyang kwento, kasama ninyo akong nasaktan, nagalit at umiyak para sa kanya. Ngunit higit sa lahat, kasama ninyo akong naniwala sa kanyang pambihirang katatagan at sa kanyang kakayahang bumangon mula sa pinakamatinding pagbagsak. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang bawat pagtataksil, gaano man kasakit, ay hindi ang katapusan. Ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pagkapit sa isang pag-ibig na matagal nang wala ng buhay, kundi sa tapang na bumitaw, hanapin ang sariling halaga at muling buksan ang puso para sa isang bagong pag-asa. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyo mula sa kwento ni Ara? Aling bahagi ang pinakakumurot sa inyong puso? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa ay mahalaga sa akin. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento ng buhay at pag-ibig. Lubos na gumagalang, kwento ng kapalaran.